So yun guys, good morning. 5 AM pa lang dito sa PNG. And ganyan nakalinaw. So yun guys, good morning. Today is 6:30 AM dito sa PNG. Ayun, bali kumatok na si kuya para mag-deliver ng food for breakfast. Ito na po yung mga nakuha ko ngayon sa labas ng door, sa may table. So check natin kung ano yung mga laman nito. So ayun, may tea. Ayun, may kape. Ayan, masaya may kape. May mango jam, strawberry jam. Tapos, dalawang butter. Ayan. Tsaka, asukal, sisal. Di ko alam kung record ba talaga dito sa PNG na gumamit ito or binibigay lang din nila. Ayan, isang set siya nito. Para sa tumbler or canister na to. Ayan. And then, the next one na na-receive ko ay, ayun, kaya pala siya may mga palaman kasi magdi-deliver sila ng toasted bread. Parang sliced bread to na 2 pirasong hinati. And para maging 4 na piraso siya. So, perfect match para sa kape natin. Tapos, ang next one ay ito mga masarap. Wow! So, ayun. Hindi pala nakikita, sorry. Ayan, may para siyang hilaw na itlog. Ginisa siya. So, skinramble, pero hindi siya ganun kaluto. Tapos parang may sausage siya na 2 piraso. Ayan. Hindi ko alam kung longganisa ba to. Tapos, malaking kamatis, as in malaki, na may sesame seed. Ayan, so, masarap tong breakfast. Wala mang rice, pero mabigat na rin to sa tiyan. So, pwede na tong talagang almusal. And so, ito yung breakfast natin for ngayon. Day 2 quarantine. And so, today is Sunday guys. Sana magsimba kayo sa Philippines. Kasi ako dito, naka-lockdown pa ako ng 14 days. 13 days kasi day 2 quarantine natin to. Sana magsimba po kayo. Sama nyo lang sa prayers nyo. So, ingat po kayo. Samahan nyo ako buong araw ngayon. Pag-vlog natin. Ayun. Thank you. So, yun guys, good morning ulit. 12 na dito. Natutulog pa ako. Ayan. So, may kumakatok na sa pinto. Tignan natin kung ano yung food na isa-serve. Samahan nyo kunin natin. Ayan. Ayun, every lunchtime pala, meron lagi silang mineral water. Ayan. And ayun, same pa rin nakahapon, meron din silang cookies. Ay, brownies, sorry. Ayan. Tinapay. So, itsura niya para siyang may ube. Parang may ube sa loob na palaman. Ayan. Sis. Para siyang hindi ko masabi kung potato ba to o banana, parang french fries na may pagka saging or kamote. Nasa menu kasi, malalaman ko mamaya. At ito ang pinaka final, ang kanilang lunch. Hindi man siya rice ngayon, pero ay nga, parang siyang clubhouse na burger.
So, ang laki niya. Hindi ko alam kung mauubos ko ba agad to. Ayan. Laki ng patty. Kitang-kita niyo yung laki ng patty. Kasi yan, may mga gulay sa course. So, ayan. So yun guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ito ang version ng day 2 quarantine ng lunchtime dito. So ayun, titikman ko yung mga sinerve nila. Ayun, ito. Since kasi may stock pa ako ng mga soft drinks sa mini rep ko, kumuha ako ng isa. So one at a time lang. Almost sobrahan. So ito, ang isang banana chips. Tikman po muna natin to. Kung chips pa to o french fries. Kamote. Yung sasakit yung talaga. Yung alam niyo sa KFC, yung mashed potato din. Ganun yung loob niya. Tapos parang pinirito na yung labas niya. Dami. Baka matot ako dito. Stock ko to sa rep pero baka masisira to. Bahala na. Ito, obvious naman siya na brownish siya. Tinapay. Try ko na lang to kapag nagkape ako ng merienda o mamaya madaling araw o bukas ng umaga. Ikaw na lang muna siya gagalawin. Ito yung final. Kumbaga sa McDo, para siyang Big Mac. Ganyan. So mukhang talagang try natin buksan na kung hindi masisira. Malaki yung patty. Isang patty. Yan. Isang patty na bilog. Makapal siya. Tapos parang dalawang slice na malaki ng ham. Tapos may mga tomato na slice. Isang egg. Tapos may parang ewan ko kung cabbage ba to o hindi ko alam. So tikman natin. Kasi may ano siya, sauce, parang mayonnaise. Unang kagat, tinapay lahat. Joke. Yun yung pati niya. Lumobo. Oh. Tapos hindi naman siya lubog sa ilalim. Sabihin siksik yung laman. Medyo baka mahal sa atin to. Ayan. Kaya natin hiwain na. Kasi baka hindi ko nga maubos. So ito na yung lunch ko. Isipin ko na lang kanin at ulam to na pinagsama na. Kaya ganito siya. So yun. Tingnan nyo kung gano'n siya kalaki pa. Yung naiwan pa. Dami niya yung laman. Hindi ko lang ma-rate kung gano'n siya kasarap kasi medyo parang nasisimplahan ba ako sa lasa niya. Siguro kung i-rate ko to ng 1 to 10, 6 or 5. Bakit? Kasi hindi talaga to recommended for lunch eh. Alam ng asawa ko pag lunch time kanin dapat tsaka ulam, hindi burger lang. Pwede pa tong almusal tsaka dinner kung magda-diet ako, pero lunch dapat kanin. Siguro part 2 ng healthy living dito for 14 days. Kaganda yung sinay for lunch. Naka-schedule siya.
baka pang paano to, mga pang pa-gym. So habang kumakain ako, share ko pala. Excuse. Naligo ulit ako, syempre, obvious naman, di ba? Pero okay na, hindi na ako nanginig. Ang tanga-tanga ako kasi. Doon pala sa shower, may option pala siya na kapag ginanto mo, heat, pag ginanto mo, cold. Siguro nung unang bukas ko, cold yun. Tapos nung binipihit-pihit ko, nabalik ko siguro pa rin sa cold. Hindi ko kasi nakita may letter H na maliit, tsaka C na maliit. Eh pag nabasa yun ng tubig, yung sa nakaukit lang doon sa stainless, hindi mo na siya mariread. Eh nung natuyo kanina bago ko maligo, nakita ko may H tsaka C na maliit, magkabila ang side. So kung ituturn mo dun yung parang gripo, pa-hot or pa-cold. So, yun, in-itch ko siya ngayon. Okay naman, hindi ako ginaw na ginaw unlike kahapon na nanginginig ako at binilisan ko. Ngayon, medyo tinagalan ko yung ligo kasi nga ngayon ko na-enjoy yung tubig. Dahil nga, parang hot water na siya. So, ngayon, sa paligid ko, pinatay ko pa rin yung aircon hanggang ngayon, mula kahapon. Kaya hindi na rin ako lamig na lamig nung lumabas ako ng mga tuwalya. So, okay naman dito. Naboboring lang ako kasi mag-isa nga ako. Gusto ko na mag-work pero bawal pa. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko gusto ko na mag-duty. Pero for the safety nila at safety ko, kaya mag-stay dito. So yun guys, thank you ulit sa pagsama sa akin dito ngayong tanghali. 12 dito pero 10 AM dyan. Ayun, until next video po ulit. Mamayang gabi, tignan natin ulit kung ano yung isa-serve na food. I-videoan ulit natin. Thank you. Bye-bye. Ayun, good evening kasi 6:30 na yata dito sa PNG. Naririnig ko na si Kuya nagkakatok na sa ibang room. Break it down forever, bullshit, we rise above. Magdi-deliver na siya ng dinner. Ang liwanag pa sobra guys. Tignan nyo. Dinner na dito sa PNG. Ang liwanag. So, di ba, usually, pag dinner sa bahay natin sa Pilipinas, yan, alas 6, madilim na talaga eh, or alas 7. Pero dito, pinag-dinner na kami ng 6:30 lang. Okay, thank you! So, yun guys, good evening sa inyo. Ngayon lang ako natapos na mag-edit ng video. So, late na ako makakain. Pero, since busog pa kasi ako, kaya, so okay lang. Medyo, may init pa naman din naman to. So, yun. Tikman natin itong niluto nilang parang lomi o pansit na may, tingnan ko na may, ay nga parang pansit nga tas may sabaw-sabaw. So parang lomi din siya. Tignan. Ayun. Ilalagay ko na lahat yung rice kasi baka kasi mapanis to. Kaya dapat kong maubos. Ayan. Tignan ko muna. Medyo yung rice dito, iba siya. Hindi ko lang masabi kung may ganito ba sa Pilipinas. Ang butil niya, mahaba. Yan. Tapos, tikman natin tong, pray muna pala, sorry. Thank you Lord sa blessing. Araw-araw. And, so, pansit. Parang pansit nga talaga. Tapos may pipino. Pipino to. Alam ko pipino. Tapos may karne. Tignan ko kung baboy, baka o manok. Parang manok. Siguro nga sila yung pansit. Ayan. May carrots din siya. Marami. Tignan natin parang lasang lechon paksiw. So, ang dami niya guys. Hindi ko siya mauubos. Tingin ko. Pero kakainin ko ito mamayang madaling araw. Pasisingawan ko na lang para hindi mapanis. Pwede ko siyang ilagay sa rep. Pero wala akong oven dito sa hotel.
sa room. So, pangit naman kung malamig, kaya dito na lang sa labas pasisingawan ko. Mukhang manok nga, pero parang lasang lechon paksiw. Pansit na lechon paksiw. Masarap masarap. So yun, yung ginawa ko buong araw, nakahiga, nag-edit ng video, nag-chat, nagbabrowse. 12 days na lang, simula bukas, yan, nakakalabas na rin. So ngayon, hindi pa nagsisink in sa isip ko na nasa abroad ako kasi nga nakakulong ako dito. Hindi ko pa na-experience yung flow sa labas, yung pinaka weather, yung ambience, yung flow ng work, pati yung mga local dito, yung direct na kausap ko personal, hindi, ayan. So after 14 days ko pa yung may experience lahat. I-share ko rin naman sa inyo lahat kung ano yung mga may encounter ko. But if ever na mag-apply kayo rito or mag-visit, mag-bakasyon, mas may idea naman kayo at paano. So doon nga pala sa mga nagme-message sa messenger, sorry kung late ko kayo nare-replyan. Kasi pag nag-edit talaga ako ng video din, daming kasing ginagawa. Daming search, daming pinapasok. Masyadong technical mag-edit ng video. Madali lang naman kung aaralin nyo, or dapat ay yung sinasabi ng iba na yung puso mo dapat gusto mo talaga, hindi dahil lang parang sulit ka sa uso. Parang gusto mo siyang gawin kasi yun yung gusto mong parang passion din. What? Sa Pilipinas ba yung pansit natin hinahaluan ng pipino? Kung oo, parang hindi ko pa na-experience tikman. Ito kasi pipino to, nilalagay sa mata. Okay, malambot yung pipino, pati yung parang balat niya. May halo rin tong sibuyas. Ano pa ba? Ayan, puro manok to. Thank you naman kasi rice yung binigay ngayon. Kagabi kasi parang scrambled egg. Kasi ang hirap talaga mag-lunch na mag-dinner ng hindi rice. Okay lang naman sa akin kung sa almusal kasi kape lang talaga ako. Speaking pala ng kape, yung dalawang kabatch ko na darating dito by next week. Nauna kasi ako. Darating dito next week. Kamusap ko silang dalawa kanina. So dahil nga hindi ako nakapagbaon ng kape, yung Great Taste White nga, yan. Nakiusap ako na bilhan nila ako. Bayaran ko ngayon through GCash kasi yung GCash ko, na-access ko pa rin naman siya hanggang ngayon. So, sasendan ko na lang. Para yung kape, pagdating nila dito sa reception ng hotel, iwan nila doon sa front desk para i-deliver sa akin. Bawal din kasi silang pumatok sa akin kasi medyo patapos na ako ng 14 days sila kasi yung mag-isolate pa lang. Kaya bawal rin kami magkaroon ng contact personal. So, iwan nila sa front desk. Tapos yung front desk or yung bellboy magdi-deliver sa akin ng kape pagdating nila rito. Isang rolo yun ng twin pack ng Great Taste White. So sapat na yun para sa isang sunod na linggo ko rin darating pag naubos yung stock ko dito ng Nescafe na pinadala ng HR namin. So ingat din sa flight nila kasi ay wala, i-share ko rin pala yung nag-flight ako from Naiya to dito sa Jacksonville. Sorry, 6 hours yung biyahe, straight 6 hours siya. Yung flight, grabe yung basta pag-akyat pa lang yata tayo ng parte ng siguro Visayas area natin. Gumagano na yung eroplano. Papunta dito sa PNG, mga ganun siya. Natatakot ako kasi nakasakay na ako ng local flight dyan sa Iloilo, Dumaguete, Rojas. Ilabas na ako nakasakay ng eroplano. Hindi naman nagkaroon ng ganun. Meron man saglit. Pero yung sinakyan ko, yung airline na sinakyan ko na to, grabe, para talaga siyang, kala mo lubak. Nakakatakot. Siyempre, dagat nga rin yung dadaanan. Parang Pacific Ocean ba yun? Tinulog ko, pinipili kong itulog. Parang every hour nagigising ako dahil may yumuyug-yug siya. So nakakaba. Kaya ang ginagawa ko, pinipilit ko na ipikit sarili ko kahit na
nagigising talaga ako. Basta iba yung kaba ko. Siyempre, sinamahan ko lang din ng prayer. Yan. Although wala nga akong katabi dun sa aeroplano, wala akong katabi dun sa gilid ko. Wala akong makausap. Yun, nagdasal na lang din ako na sana maging safe yung flight, makarating na maayos dito sa country na to. Yun nga, pilala naman sa nuwerte naman at wala nangyayaring masama sa amin. Lalo na sa akin na nag-solo travel, walang kasama rito. Regarding nga din pala dun sa post ko na mag-isa ako magta-travel, opo, mag-isa lang ako nag-travel dito. Tinawagan ako ng agency tsaka ng employer na Friday morning mag-ready na kasi matutuloy na as lunchtime, 12 to 1. Umalis na kami ng asawa ko sa Bulacan. Nag-travel na kami pa Naiya. Naipit kami ng traffic sa Lagro. Grabe. Dahil nga ginagawa yung MRT7, medyo yung flow ng sasakyan ang bagal. Kinakabahan ako kasi dapat 3 hours before flight, nandun na ako sa Naiya. 2, 3, 4, parang nandun pa lang kami pa rin sa Lagro pa Fairview. Buti na lang from Fairview na to Commonwealth, mabilis na. Tapos since kasi na yung bagong project ngayon ng government sa atin, yung BRT, yung rapid bus sa ilalim ng MRT, ang bilis din. So, yun nga, buwis buhay lang. Inakyat ko yung maleta from dun sa baba ng Quezon Ave hanggang taas ng MRT ng Quezon Ave sa platform. Tapos baba ulit kasi nasa gitna talaga yung sakayan ng BRT, ng bus. EDSA Carousel bus. So yun, from Quezon Ave to Ayala yung ginawa naming way ng asawa ko. Mabilis, siguro 15 minutes nasa Ayala na kami. Then pagdating naman namin sa Ayala, mga 5:10 PM. Baba namin ng bus ng Ayala. Sumakay naman kami agad ng taxi. May mga nag-wait doon ng pasahero ng mga taxi. Sumakay kami. Since kami na naghahabol na kami ng oras na 6 PM, umabot ako doon sa Naiya. Sabi ng driver ng taxi, kung gusto daw ba namin mas mabilis, magi-skyway siya, bayaran lang namin yung toll fee, parang 45 pesos. Nag-skyway kami, parang walang 15 minutes na sa Naiya na ako sa Terminal 1. Yung mabilis. Dumating kami na iya, siguro wala pang 5:30. Maliwanag pa, ayun nga yung picture ko na upload ko. So yun. Then 6 PM. Hindi, bago mag 6, kumain muna kami sa Jollibee. Kasi nga iniisip ko baka pwedeng may food yung airplane or walang food yung airplane. Kung may food, bonus na yun. Pero kumain kami ng asawa ko para at least if ever nga na walang food yung airplane, busog ako. Nabusog naman ako at papano. Yun nga lang from checking luggage na ako. Grabe yung pila. 2 hours ako dahil ang daming nakapila na aalis din pala ng bansa na yun. Ay, ng bansa na to. Parang yung iba connecting flight. Papunta yata ng Australia, papuntang New Zealand. Dito din yung daan sa Port Moresby. So, from 6 PM checking luggage, inabot kami ng 7:45 PM. Ako, personally, sa immigration, mabilis yung naging process. Immigration officer, mabilis naman ako nakausap. Kompleto yung documents ko lahat. Pati dun sa boarding area, okay naman, pinasan ko naman yung dapat ma-present. Sa checking luggage lang, yung pila lang talaga. Kasi nung turn ko na sa officer din sa checking luggage, mabilis ako na-assist. Wala nga 10 minutes ako na-assist, parang walang 5 minutes. Pagkakilo ng bag, ng luggage, ng hand carry, yan, okay na lahat. Alis na agad, punta ng immigration, tuloy-tuloy niya hanggang sa boarding area. So, yun yung naging experience ko. So, tip ko lang din dun sa iba na parang first timer tulad ko, na first timer, hindi first time mag-airplane, first timer mag-abroad. Much better na kung example, tulad ko kasi 9 PM ako, 9:25 PM yung flight ko. In-advise ako na dapat 6 PM nandun na. Tama naman ginawa ko kasi 5:30 na sa airport na ako. 6 PM pumasok ako para magpa-check ng luggage ko. Pumila. Pero inabot ako ng 8 PM dun sa pila. Kinabahan pa nga ako kasi sabi ko baka maiwanan ako ng flight. Pero good thing, 7:30 onwards, medyo bumilis na yung line. Kaya umabot talaga ako dun sa flight ko. Hindi ako naiwanan ng eroplano.
So, advice ko lang din sa mga first timer tulad ko na mag-abroad, siguro mas sobrahan yung pa sa 3 hours kasi ayun nga, hindi natin masabi ko yung na-experience ko ay may experience nyo rin ba. Wag naman din sana na yung checking luggage, inabot ako ng 2 hours. Panayin na paalis ng eroplano pero baka nakapila pa ako sa checking luggage. Pero samahan nyo din ng dasal kasi ayun, in God's will naman kung matutuloy ako. Tulad ngayon, natuloy talaga ako. So yun, sa mga first timer na mag-abroad, agahan nyo pa sa 3 hours yung pagpunta dun sa airport para at least walang aberya, walang problema, walang sakit ng ulo, walang magiging gastos. Kasi ito na yun ito na yung pangarap nyo, ito na yung dream nyo. Basta gawin nyo as long as hindi kayo mahahassle sa biyahe, sa traffic. Kung 9 PM din yung ano nyo, agahan nyo pa sa 6 PM kasi alam nyo naman na yung Metro Manila ngayon, lalo ng EDSA traffic, so kayo talaga yung mag-a-adjust kung ayaw nyo ng problema. So yun, tapusin ko na lang ulit itong kinakain ko. Maraming salamat po sa mga nanonood. Ito yung evening session ko ng day 2 quarantine. Hanggang 14 days po ako dito na so may natitira pa akong 12 days starting tomorrow. Wala naman akong ibang gagawin kundi mag-video, mag-share ng mga experiences ko at mga journey ko. So sayang naman din kung wala akong ginagawa. Why not ito yung gawin ko muna habang wala pa naman ako dun sa workplace ko. Wala rin namang pinapagawang project sa akin dito or whatever na pinapacheck or pinapagawang parang homework, assignment or module. Wala talaga, as in parang isolated lang ako dito. Quarantine lang talaga ako dito ng 14 days. Hindi nila ako ginugulo, hindi nila ako stress. Kahapon lang yung dun kasi nga may pinadala silang package na isang box para dun sa snacks. Yun, nagulat nga ako hindi ko expected yun na magbibigay sila. First day ko pa lang, kararating ko pa lang ng morning, natawagan ako sa Viber na may isasend silang package, 1 box snacks for 1 week. Yun. So ngayon, wala kami communication ng employer ko, ng HR. Hinahayaan lang nila ako hanggang 14 days na ganito, kumbaga maghayahay, magtampisaw. Ayun. So until tomorrow ulit, sa next video ko for day 3. Ayun, thank you and bye bye, good night.